Welcome sa online morning devotion ng St. Paul UMC. At kami natutuwa na sinasamahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes at ang face-to-face din sana po tuwing Sabado sa ating iglesia conference room. Sa umagang ito, samahan nyo ako sa pagbasa mula sa aklat ng mga Romans. Chapter 5 at tanging verses 3 to 5 lamang po ang ating babasahin. Sa Tagalog, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating itinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay magbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa pagbasa po natin ng itong mga verses 3, 4, and 5, ito po ay isa-summarize natin as a vision of Christian life. Ito ang ating mahaharap bilang mga Kristiyanong sumusunod at naniniwala kay Jesucristo. At dito rin po natin ma-experience na ang mga significant challenges natin sa pagiging isang Kristiyano ay nagiging mga opportunities para ma-experience natin ang presensya at tulong ng Diyos at ang kanyang sinasabing grace above all. It is for many a fitness plan for strength and endurance. At bakit natin po nasasabi ito? Sapagkat dito sinasabi nila na ang problema mo ay hindi maaalis at hindi ka makakatakas dito. Pero, ang problema mo ay maaring isang daan para ikaw ay matuto, isang daan para maramdaman mo ang kahalagahan ng pagsusunod kay Kristo, isang pagkakataon kung saan sinasara ng Diyos ang isang pintuang nais niyang huwag mong buksan. Bakit? Sapagkat sa Kanya, hindi ito ang pintuan mo. Iba pa. Kung kaya dito sinasabi nila, minsan ako ay napagsabihan during a most challenging time of my life in terms of career and personal life. Sabihan ako ng isang kapwa ko Kristiyano na alam mo ba na ang taong nagpapahirap sa'yo ang naging source of grace mo? Dito po ako nagtaka. Paano? At sabi nga niya sa akin, isipin mo, Lauren, nang nagkaproblema ka, saan ka tumakbo? Kanino ka lumapit? At lumapit ako sa Diyos. Na-discover ko ang kaimportansya ng paglapit sa Kanya, ang pagdaing, ang paghingi ng tulong sapagkat ayoko, sabi ko, matalo sa aking problema. At dahil dito, naging active po ako sa church. At hindi na ako huminto yun hanggang ngayon. At ako'y nagpapasalamat. Kesa magalit tuloy dito sa taong ito, nagpapasalamat ako sa kanya sapagkat naging source nga siya ng aking grace. At ang verses 3 to 5 ay ganun din sa atin. Kaya nga sinasabi nila, a vision of Christian life. Sapagkat pagdaan natin sa mga challenges natin sa buhay, hindi ito dahil pinaparusahan tayo, kung hindi isang paraan kung paano ipakita ng Diyos kung gaano kakalakas at gaano katibay ang pagtulong niya sa iyo. Sapagkat nga sabi nga nila, ang ating mahaharap ay matindi. And the Lord is always happy to help for as long as you ask for help. And that it reminds us to take one journey at a time.
sapagkat ang pagtuto natin ng mga lessons in life ay hindi lamang nangyayari sa isang oras, isang araw o isang gabi. Matagal. After all, sabi ko nga sa inyo, ako, nag-umpisa yung challenge na yan. Bagong kasal pa lang ako. At ngayon, retired na. O, di ba? Kung kaya, huwag natin pagkaisipin. Isipin natin pala na kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok, matuwa. Sapagkat ibig sabihin ang Diyos ay tinutulungan tayong lampasan ito. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon paano maging matapang, malakas, matibay, at matatag sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo'y magpasalamat. At the end of the day, God was with us all that time. Tayo po'y manalangin at samahan niyo ako. Nagpapasalamat ako, Lord, na sa kabila ng mga challenges na dumarating sa buhay ko, kayo'y nandyan para ako'y tulungan. Bigyan ng pag-asa, Panginoon, bigyan ng kalakasan ng katawan at tibay ng loob, Lord, para malampasan ito at para magamit ito para pa sa buhay ko, Lord. Tunay nga po na hindi ako tumagal ng ganitong katatag sa buhay ko kung hindi kayo ang sumama at nagbigay lakas sa akin. Tunay nga po na ang kalakasan ko ay nanggagaling sa iyo at ako'y nagpapasalamat at tinatanggap na ako'y isang mahinang tao at dumadaan sa mga daing, Lord God, ngunit dahil sa inyo, nalalampasan ko to. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.